Yun sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kaming maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo. Pakungdangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsiluhod po ang lahat at dadasalin natin ang panalangin sa paghahanda sa dakilang kapistahan ni San Juan Bautista. Mahal na San Juan Bautista, tinawag ka ng Diyos sa sinapupunan pa ng iyong ina at doon pa lamang ay binigkas na niya ang iyong pangalan. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan na isinugo kanya upang ihanda ang daan para sa pagdating ng Mesiyas, bunga ng aking tinanggap na binyag. May tungkulin din akong ipahayag ang pag-ibig ng Panginoon sa sangkatauhan. Sa pamamagitan mo, pagpalain nawa ako ng Diyos upang matularan kita sa katapatan, sa tungkulin at kababaang loob, sa pagpapalaganap ng katarungan at pagtitiwala sa kanyang habag. Tulungan mo akong akayin ang aking kapwa, lalo na ang mga naliligaw ng landas, na makita ang liwanag, magsisi sa kanilang kasalanan at talikuran ang kanilang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Maunawaan nawa ng lahat ng tao na bukod sa kalinisan ng katawan, mahalaga ang kadalisayan ng puso upang maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw ng ating nobena misa bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista,
ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng misa ay si Reverend Father Daniel Estacio, Superintendent Pasig Diocesan School System. Manatili po tayong nakatayo. Sa pagkasiya'y magiging nakita sa pangingin ng Panginoon. Ang kanilang sisanwan, sulong may kapal, sa sisang Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon sa hapag ng Panginoon ngayong 11 linggo sa karaniwang panahon at 2 araw ng ating Misa Novena paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating mahal na patron San Juan Bautista. Sa diwa ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala na patuloy niyang ipinagkakalob sa atin sa bawat sandali ng ating buhay sa tulong at panalangin ni San Juan Bautista. Mga minamahal na kapatid, hindi makikita ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa agad-agarang resulta o mga kagulat-gulat na pagbabago. Makikita ito sa pagtugon natin sa Diyos, bunsod ng ating pag-ibig sa Kanya. Kung magiging bukas tayo sa Kanya at sa Kanyang kagandahang loob, magiging instrumento tayo ng pagbabago. Taglay ang kababaang loob, maaari tayong maging mga aktibo at epektibong tagapagtayo ng kaharian ng Diyos. Kahit upang tayo'y maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sasalamatan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos Cordero ng
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos at kukunin ko'y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapanginirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito, at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugot-lugot ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. At tulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong
walang bahid, dungis. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Diyos. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa Kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyo'y magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay, at pagkatapos ay mahihitik na sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas, sapagkat dapat nang anihin.
Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo, magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. At syempre, pakibati po ang inyong katabi na magandang tanghali. Sabihin mo sa kanya ng malakas, kapatid, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala na patuloy niyang ipinagkakalob sa atin sa tulong at panalangin ng ating mahal na patron, San Juan Bautista. Ngayon po ay ika-11 linggo sa karaniwang panahon at ikalawang araw ng ating Misa Novena, paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. At ngayon din po ay tinuturing nating Father's Day. Sino po dito ang mga tatay? Pumalakpak po yung mga tatay. Ayan. Sa lahat po ng mga tatay, Happy Father's Day. Ialay po natin ang misang ito para sa mga tatay din, nang sa gayon ay patuloy silang gabayan, pagpalain at ingatan ng Panginoon upang patuloy na magampanan ang kanilang tungkulin bilang responsableng ama at haligi ng tahanan. Amen? Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na rektor, no, Father June, sa kanyang paanyaya to celebrate this Novena Mass, second Novena Mass. Alam nyo po, first time ko pong magmisa dito sa Quiapo. Maglalabing 6 na taong pari na po ako, first time ko lang pong mag-celebrate at mag-preside ng misa dito sa Quiapo. Last year ay narito po ako to concelebrate sa misa nung amin pong hinatid ang orihinal na imahen ni San Juan Bautista na galing sa aming parokya sa Dambanang Kawayan sa Tipas, Taguig. Yung ating pong original na imahen na naririto napunta po dati doon sa Tipas. Kaya last year, inihatid po namin para bumalik sa kanyang sariling tahanan dito sa kanyang simbahan sa Quiapo. Amen? May kasabihan daw tayo na great things start from small beginnings. Actually, kinakanta pa yan sa advertisement dati ng Milo. No? Great things starts from small beginnings. Dati yan. Yung mga malalaki, kahangahangang bagay daw, nagsimula po yan sa mga mumunting simulain. Halimbawa, naku, si sister, ang laki na ng kanyang negosyo ngayon. Pero tatandaan ko, dati-dati, nagtitinda-tinda lang yan sa karinderya. Pero ngayon, may sarili na siyang restaurant. Di ba? Dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Dati-dati, namamasura lang yan. Nagtitinda-tinda ng kahit ano sa daan. Pero ngayon, tingnan mo, isang mayamang businessman o businesswoman na. So great things start from small beginnings. Alam niyo po yung gospel natin ngayon, ang sabi ni Jesus, saan daw niya maikukumpara ang paghahari ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos. Saan daw? Sa isang butil ng
Butil ng mustasa. Alam niyo po ba yung mustasa? Sino na po ang nakakita, nakakain ng mustasa? Pumalakpak ng malakas. Diba? Nakakagutom. Masarap po yan sa sinigang sa miso. O kaya yung burong mustasa. Diba? Yung mustasa, parang petchay ang itsura. Diba? At ang kanyang buto, napakaliit. Parang kuto. Napakaliit lang po yan. Pero hindi po yan yung mustasa na sinasabi ni Jesus sa gospel ngayon. Yung mustasang dinidescribe ni Jesus, bagamat maliit ang buto, pero sabi kapag lumago siya, siya'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng mga puno ng gulay. Abay, nagiging puno pala ang mustasa. At pinamumugaran ng mga ibon. Parang puno ng mangga, parang ganun. So ibig sabihin, nagsimula sa maliit, pero tumubo, umusbong at yumabong. At ganyan ang kaharian ng Diyos. Ganyan ang simbahang itinatag ni Jesus. Amen? Tingnan ninyo ha, paano nga ba tinatag ni Jesus ang simbahan? Una, pumili siya ng 12 mga apostol. Tingnan nyo ha, yung 12 apostol, mga simple lang sila eh. Mangingisda. Diba? Mga mangingisda. Yung iba dyan, mga makasalanan pa, mga tax collectors, taga-singil ng buwis, mga itinuturing ng kanilang kababayang, mga makasalanan. Kita nyo ha, pero sa pamamagitan nila, yumabong, no, naging malawak ang simbahang itinatag ng ating Panginoon. Mula sa mga simpleng mga alagad, mga apostol, mga makasalanan, pero yumabong, lumawig ang simbahang itinatag ni Kristo. Bakit? Sapagkat hinayaan nilang ang Espiritu Santo ang gumalaw sa kanilang puso. When you allow God to operate in your heart and in your life, you will accomplish a lot of good things in your life. Amen? At ganun ang nangyari. Kung hahayaan natin ng Diyos na gumalaw sa ating puso, sa ating buhay, magugulat ka. Maraming kahangahangang bagay ang magaganap sapagkat hinayaan natin ng Diyos gumalaw sa ating buhay. Ang kanyang ipinunla, kabutihan, kabanalan, lahat ng yan, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, yayabong, tutubo, uusbong, at mamumunga ng sagana. Amen? At sino ang ating huwaran? Si San Juan Bautista. Nung binibigay sa atin ngayon sapagkat ikalawang araw ng kanyang pagnunubena sa kanya, no? Si San Juan Bautista, simple lang siya. Ang sabi, di ba? Namuhay siya sa ilang. Ang kanyang damit, no, ay balat, no? At ang kanyang kinakain ay pulot-pukyutan. Very simple. Pero naging ano nga ba si San Juan Bautista, no? Sapagkat sabi sa ating tema, sama-samang naglalakbay sa patnubay ni San Juan Bautista. Tayong lahat po, naglalakbay lang tayo sa mundong ibabaw. Amen? Hindi tayo permanente sa mundo. Darating ang panahon, lilisanin natin ang mundong ito. At saan ang ating final destination? Walang iba kundi sa piling ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, sa langit na kanyang tahanan, na tunay nating tahanan. Kaya nga, habang naglalakbay tayo sa mundo, si San Juan Bautista, binigyan niya sa ating modelo at huwaran. Ano nga ba ang ating matututunan sa halimbawa ni San Juan Bautista para tayo maging mabunga at mayabong? 3 mahahalaga. Una, si San Juan Bautista, no, he became a courageous proclaimer of the truth. Ibig sabihin, naging matapang na tagapagpahayag ng katotohanan. Pinahayag niya ang katotohanan. Pinanindigan niya ang katotohanan. Sa paanong paraan? Kung matatandaan nyo, di ba? During his time, ang akala ng mga tao, siya nang iniintay na Kristong dadating. Kaya ang tanong sa kanya, ikaw na ba yung hinihintay namin? Anong sagot ni Juan Bautista? Hindi. Ang susunod na darating, no, kasunod ko, ang siyang inyong iniintay. Sino yon? Walang iba kundi si Jesus. Ay, eto pa ha. During the time of Saint John the Baptist, merong isang pinuno. Ito mga marites, no, mga marites. May isang pinuno, si Herodes.
Si Herodes may kapatid. Sinong kapatid ni Herodes? Si Felipe. Si Felipe may asawa. Sinong asawa ni Felipe? Si Herodias. Anong nangyari? Si Herodes nakikiapid sa hindi niya asawa. Sino? Kanino? Kay Herodias. Walang naglakas loob na magsabi kay Herodes, mali ang iyong ginagawa. Sino lang? Si San Juan Bautista. Pinahayag niya kay Herodes ang katotohanan. Katotohanan na mali ang kanyang ginagawa, siya'y namumuhay sa kasalanan. Kaya meron siyang tapang, courageous proclaimer of the truth. Matapang na nagpahayag ng katotohanan. Hindi siya natakot kahit ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Sa panahon natin ngayon, nakakalungkot. Kapag ikaw ang nagpapahayag ng katotohanan, kapag ikaw ang naninindigan sa katotohanan, kadalasan, ikaw ang napapasama. Ikaw ang kinakaasaran. Napaka-OA naman yan, napaka-KJ naman yan. Pero ang tunay daw na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, pinapahayag ang katotohanan, naninindigan sa katotohanan, ipinaglalaban ang katotohanan. Amen? Nagpapahalaga sa buhay, nagpapahalaga sa kahalagahan at dignidad ng kasal. Napakahalaga yan, katotohanan yan na itinuturo ng ating Panginoon. Kaya yun yung una. Bilang patnubay natin sa paglalakbay, unang katangian ni San Juan Bautista na dapat nating tularan, matapang na tagapagpahayag ng katotohanan. Amen? Pangalawa, si San Juan Bautista din ay naging faithful agent of renewal. Sabihin nyo nga, louder. Faithful agent of renewal. Tapat na tagapag-akay sa pagbabago. Di ba nung dumating siya, ang sabi, siya ang sumisigaw sa ilang, ihanda ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ang kanyang landas. Siya ang nag-aanyaya, siya ang nag-aakay sa tao para magsisi sa kanilang mga kasalanan at magpabinyag. Inakay niya ang mga tao. Tayo bilang mga Kristiyano, yan din ang ating misyon. Akayin natin ang bawat isa patungo sa pagbabago. Halimbawa, wag na tayong lumayo sa pamilya. Ayan. Mga magulang, naaakay nyo ba ang inyong mga anak patungo sa kabutihan, patungo sa katotohanan, at patungo sa pagbabago? O baka naman ang mga magulang pa ang unang kumukonsente sa maling ginagawa ng mga anak. Sa ating komunidad, kung ikaw ay leader, naaakay mo ba yung iyong mga kasamahan, yung iyong mga pinaglilingkuran sa kabutihan, sa katotohanan, at higit sa lahat, patungo sa Diyos? Amen? Yun yung pangalawang ginawa ni San Juan Bautista. Siya ay tapat na tagapag-akay patungo sa pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ano yung una? Courageous proclaimer of truth. Katapangan sa pagpapahayag ng katotohanan. Pangalawa, faithful, agent of renewal. Tapat na tagapag-akay tungo sa pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ito yung pangatlo. Si Saint John the Baptist also is a humble servant. Mababang loob na lingkod. Sa paanong paraan? Anong kanyang misyon? Tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. Nung time ni Saint John the Baptist, ang daming tao ang lumalapit sa kanya. Siya ang bida. Wala pa si Jesus noon, hindi pa nagpapakita sa eksena. Si Saint John the Baptist ang bida. Ang daming taong nakikinig sa kanya, marami siyang mga disipulo, mga nagpapabinyag sa kanya, siya ang bida. Pero, nung dumating si Jesus, ano sabi ni San Juan Bautista? Siya ang kordero ng Diyos. Sabi niya kay Jesus, sabi sa mga tao nung dumating si Jesus, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sumunod kayo sa Kanya, siya ang inyong pakinggan. At pagkatapos nun, nawala na sa
eksena si San Juan Bautista. Tunay nga, sabi niya, he must increase and I must decrease. A humble servant of God. At yan din ang tinuturo niya sa atin ngayon. Tularan natin San Juan Bautista bilang ating modelo at huwara ng kababaang loob bilang mga lingkod ng Diyos. Ang tunay daw na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi pabida o hindi bida-bida. Kasi may mga naglilingkod, gusto sila ang bida. Dapat sa ating paglilingkod, si Jesus ang maging bida. Hindi tayo, hindi ang ating sarili. Kasi kung hindi, bida-bida ka. Itanong mo nga sa katabi mo ng malakas, kapatid. Lakasan mo, kapatid. Sige, tingin sa katabi, kapatid. Bida-bida ka ba? O diba? So yan, ang ating iiwasan. Yan ang tinuturo sa atin ni Juan Bautista, a humble servant of God. Sa pamamagitan ng ating paglilingkod, hindi ang ating sarili ang umaangat, kundi ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno na ating pinaglilingkuran. Amen? At yan ang ikatlong katangian ni San Juan Bautista, a humble servant, kababaang loob. Kaya mga kapatid, tunay nga sa ating tema, sama-samang naglalakbay sa patnubay ni San Juan Bautista. Naglalakbay tayo patungo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya tatlong mahahalagang aral mula sa buhay ni San Juan Bautista ang ibinibigay sa atin ngayong ikalawang araw ng ating misa nobena sa kanya. Anong una? A courageous proclaimer of the truth. Katapangan sa pagpapahayag ng katotohanan. Pangalawa, a faithful agent of renewal. Katapatan sa pagiging taga-akay patungo sa pagbabago. At pangatlo, a humble servant. Kababaang loob bilang lingkod ng Diyos. Mga kapatid, ipinunla sa atin ng Diyos ang binhi ng kabanalan, kababaang loob, katapatan, kabutihan, pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, lahat ng yan, ipinunla sa atin ng Diyos. Nawa, ang binhi na yan ay lumago at mamunga ng sagana sa tulong at halimbawa ni San Juan Bautista, ang ating patron. Tatlong letter K, katapangan, katapatan, at kababaang loob. Muli, advance, happy fiesta kay San Juan Bautista at sa inyong lahat dito sa Quiapo, naway patuloy nating tahakin ang landas patungo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno sa patnubay at gabay ni San Juan Bautista. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, isamo natin sa Ama ang patuloy na paglago ng paghahari ng Diyos dito sa lupa, ang paghahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran at pag-ibig, ang ating itutugon
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos sa pangangaral at pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na maitanim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan na walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makadawa nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga naghihingalo, mga mahihirap at mga biktima ng pang-aabuso sa tulong ng kanilang komunidad at ng mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, taas natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang panalangin ng mga naghahandog sa misang ito. Ama namin, dinggin mo ang aming mga kahilingan at gawin mo kaming karapat-dapat sa mga pagpapala mo. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sayang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Pagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Hinamot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mong aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Nang may ngiti sa ating mga labi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 hanggang 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, Martes. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang. Magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Gayon din, binabati natin, pinagdarasal ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig. Nakasama natin ngayon sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, ikalawang araw ng pagnonobena kay San Juan Bautista. At tayo narito para magbigay pugay din, syempre sa ating mahal na pon. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At syempre po, gaya nga ng sabi, ikalawang araw ng nobena, nais nating patatagin, paalala sa mga tao, kasi pag sinabi, piyesta sa Quiapo, January 9 na ba? Pero para sa kaalaman nating lahat, ang piyesta rin natin ay June 24, sapagkat bagamat ang ating simbahan ay Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ang ating simbahan din ay parokya ni San Juan Bautista. Kaya hindi lang January 9 ang ating piyesta, kundi June 24 din po. At kaya ito po ang ikalawang araw ng pagnonobena. Kaya ang tunay na deboto ng Poong Nazareno ay dapat deboto din ni San Juan Bautista, pinsan ng ating Panginoon at naghanda sa pagdating ni Jesus Nazareno. Kaya salamat po sa inyong pagdalo sa misang ito at sana kung makabalik kayo sa June 24 ay mamiesta kayo. No? Magmimisa ang ating kardinal sa June 24, 12:15, ganitong oras din halos, at sama-sama nating bigyang parangal din. Hindi maiinggit, hindi magseselos si Jesus Nazareno. Natitiyak ko, matutuwa pa siya kapag atin din binibigyang parangal ng kanyang pinsan. Kaya't salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa mga offerers natin sa misang ito, ang Nuestra Señora de la Buena Hora Prayer Group, ang ating Social Communications Ministry, ang Ministry of the Word,
ang Extraordinary Ministers of Holy Communion, ang Barangay 391, Zone 40, sa pamumuno ng Chairman Cecilio Mateo at kanyang council. Palakpakan po natin sila. At nais kong bigyan pansin din at pasasalamat. Alam nyo, tayo dito sa simbahan, sa loob ng simbahan, alam ko mainit, masikip, pero natatanaw ko, mas nagsasakripisyo sila. Yung nasa Plaza San Juan at Plaza Miranda, nakapayong lahat. Alam nyo, sabi ko sa inyo, bibihira lang ang makita kong ang simbahan, kahit tirik ang araw, malakas ang ulan, hindi natitinag ang mga deboto. At yun ay dito sa Quiapo matatagpuan. Kaya sa mga nasa labas, dyan sa Plaza Miranda, sa Quezon Boulevard at Carriedo, salamat at sa inyong sakripisyo, mainit man, tirik man ang araw, naririyan kayo, pagpalain din kayo. Kaya tayong mga nasa loob ng simbahan, palakpakan din natin yung nasa labas na nagsisimba. Kasama kayo sa biyaya kahit nandyan po kayo sa labas at taimtim na dumadalo sa misa. At sa ngalan po ng Kaparian ng Quiapo, tayo po'y nagpapasalamat sa ating tagapagdiwang ngayon. Siya po ay may kaugnayan sa aming lahat. Siya po ay dating parish priest ni Father Chris sa St. Joseph. At siya rin po ay ngayon ay presidente kung saan nag-aral ang pinagmulan ni Father Robert sa Pasig Catholic College. At siya po ay kasama din namin ni Father Jonathan sa seminaryo ni San Carlos. At kaya inanyayahan po natin siya sapagkat siya'y deboto, pareho. Deboto ni San Juan Bautista, sapagkat ang kanyang tinubuang parokya ay sa Dambanang Kawayan, parokya rin ni San Juan Bautista sa Tipas, sa Taguig, at siya rin po ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, sapagkat alam ko saan man siya nadedestino, ay lagi niyang inaanyayahan, laging may dalaw Nazareno. Kaya nung tinanong ko, nakapagmisa ka na ba sa Quiapo? Sabi niya, hindi pa po. Kaya sabi ko, ngayon na ang panahon, gusto ng Nazareno, gusto ni San Juan Bautista na magpunta ka dito. At salamat sa kanyang pagninilay na pinapaalala sa atin ang tatlong dapat nasa puso ng isang tunay na deboto ni San Juan Bautista at ng Pong Nazareno. Katapangan, kababaang loob, at katapatan. At nakasama ko rin po siya sa seminaryo noon at alam niyo po artist yan si Father. Pag may kailangan akong ipa-decorate no at pagandahin, siya po yan. At ngayon ay siya'y namumuno sa lahat ng mga eskwelahan sa Diocese of Pasig. Kaya salamat din po sa kanya sapagkat nung tayo'y nakiusap na bumalik na dito yung antigong imahe ni San Juan Bautista na nasa simbahan ng Quiapo sa loob ng higit na 100 taon at nalayo sa atin ng halos 35 taon dahil parokya niya po yun. Sa kanya ako humiling ng tulong na tulungan tayong kumbinsihin ang mga parokyano doon sa Taguig na isole at ibalik sa atin ang imahe ni San Juan Bautista. At sa darating na kapistahan, mapapasinayaan at makikita natin sa ating inayos na baptisteryo, doon iluluklok yung antigong imahe ni San Juan Bautista na dati-rati nang nandito sa simbahan ng Quiapo. Kaya ako po ay personal na nagpapasalamat sapagkat tinulungan niya tayong maibalik ang imahe ni San Juan Bautista. Kaya maraming salamat at nawa ang misa mo dito, tulungan ka, pagpalain ka ng Poong Jesus Nazareno sa tulong ni San Juan Bautista. Salamat sa iyong pagtanggap sa aming paanyaya, Reverend Father Daniel S. Estacio. Thank you very much, Father Daniel. At tuloy-tuloy po ang ating pagnonobena at gaya ng sabi ko, sana sa June 24, araw ng Maynila, kapistahan ng
dakilang ng pagsilang ni San Juan Bautista, magkita-kita po tayo. Muli po, magandang hapon at pagpalain tayo lagi ng mahal na pong Jesus Nazareno sa tulong ng ating patron, San Juan Bautista. Amen. Magsitayo po ang lahat. Inaanyayahan ko ang lahat ng mga tatay na iyuko ang kanilang ulo para sa pagbabasbas. Pinupuri ka namin, Panginoon at Ama ng lahat ng buhay, na nagkaloob sa amin ng Ama sa aming pamilya. Sa araw na ito, pinararangalan namin sila at nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga mabubuting bagay na napasa amin dahil sa Kanya. Ang pagmamahal nila sa amin ay tanda ng iyong banal na pagsuyo at pakikibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Sa amin ang iyong banal na pangangalagang patuloy nilang pagpapakasakit para sa aming pangangailangan at kapakanan. Kaya't pinupuri ka namin, Ama ng mga bansa, sa pagpaparangal namin sa kanila. Pagkalooban mo sila sa araw na ito ng iyong katatagan at banal na kapangyarihan upang patuloy silang maging sagisag mo. Panginoon naming Diyos at malaparing magulang ng aming pamilya, buong karangalan nawa naming ipagmalaking dalhin ang kanyang pangalan. Nananalangin kami na manaog nawa sa mga ama ng aming tahanan itong pagbabasbas at lahat ng mga biyaya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din po ang mga daladala nilang mga imahen, mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Malugod namin kayong inaanyayahan na makiisa sa ikalawang araw ng pagsasiyam na nobena kay San Juan Bautista. Magsitayo po ang lahat para sa ating pambungad na awit. Si San Juan Bautista ay isinilang na. Magalak tayo sa Kanya, sugo ng Diyos siya. Propetang dakila, si San Juan Bautista, pagkat itinuro niya darating ang Mesiyas. Magalak ng lubos, tayong bayan ng Diyos, kay Kristong Kordero ng Diyos, ang ngalan niya'y Jesus. Magsisi Israel, ang sala'y itakwil. Si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong kong Hesukristo, Diyos at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin, pinagsisisihan kong masakit, sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo. Ikaw ang Diyos ko, Panginoon at Ama ko na inibig ko ng higit sa lahat. Nagtika akong matibay na di muling magkakasala sa iyo at nagtitika naman akong mangumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus dahilan sa akin. Amen. Pambungad na panalangin sa lahat ng mga araw, o makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tulungan mo kaming makatahak sa landas ng kaligtasan at makasunod sa mga aral ni San Juan Bautista na tagapagpakilala ni Kristo, nang sa gayon ay matamo ang buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo na kanyang ipinakilala. Loobin mo ang lahat naming gawain, tiisin, panalangin at maging bayad ng aming mga kasalanan at maging parangal kay San Juan Bautista upang makamit ang hinihiling sa pagsisiyam na ito. Sa aming pagninilay ng buhay ni San Juan Bautista ay tumimong mabuti ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa at sa aming mga puso sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ikalawang araw, pagsilang ni Juan Bautista, pagninilay. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Naganap kay Isabel ang panahon ng panganganak at siya ay nagluwal ng isang lalaki. Ngayon, sa ikalawang 8 araw, ay nagsidating ang mga mag-anak at kapitbahay upang tuliin ang sanggol. Siya ay tatawagin sana nilang Zacarias, nakalagyo ng kanyang ama. Ngunit nagsalita ang ina na ang sabi, hindi, ang itatawag sa kanya ay Juan. Winiga nila kay Isabel, sa inyong mga kamag-anak ay walang may ganyang pangalan. Kaya't hinudyatan nila ang ama ng bata kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias na isang susulatan
at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, namangha silang lahat kapag dakay nabuksan ang bibig ni Zacarias at nakapagsalitang nagpupuri sa Diyos. Ang lahat ng kanyang kapitbahay ay natakot at winika nila, ano kaya ang mangyayari sa batang ito? Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay talagang sumasa kanya. Aral, ang kahangahangang bagay na nangyari sa pagsilang ni Juan Bautista ay pagkapawi ng kasalanang orihinal bago pa isilang ang kanyang pangalan, ang pagkapipi at pagkagaling ng kanyang ama. Si Zacarias ay nagbabadya ng dakilang layunin ni Juan Bautista. Ang mga magulang niya ay huwaran ng ating mga magulang na ang pangunahing tungkulin ay alagaan ang kalagayang espiritual ng kanilang mga anak. Ang kabataan ay mapapabuti kung magsisikap ang mga magulang. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami na ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos na aming Ama, hinirang mo si Juan Bautista upang ibalita ang kaharian ni Kristo sa lahat ng tao. Buong galak naming hinihiling sa iyo. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Kahit na nasa sinapupunan pa lamang ang kanyang ina, hinirang mo si Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng iyong anak. Pagkalooban mo kami ng matibay na pananampalataya upang makilala si Kristo at ipaibig siya sa ibang tao. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Kinasihan mo ng tanging liwanag si Juan Bautista upang makilala siya bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa pamamagitan namin ay makilala sana ng iba ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Tinawag mo si Juan Bautista bilang martir ng matrimonyo at kalinisan ng buhay. Loobin mong kami ay maging mga saksi ng katotohanan ng buhay na mag-anak. Akayin mo kami, Panginoon, sa landas ng kapayapaan. Dalit kay San Juan Bautista sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Pinili ka at hinirang na Mesiyas na marangal, prekursor nga niyang tunay, tagapaghanda ng daraanan, at sa iyong karapatan, ikaw ang inaasahan. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Di mo pa nababanaagan, kaliwanagan ng araw. Ang kaluluwa mong mahal na grasya ay sinilangan, kaya ang pag-asa ay tunay sa iyong pamamagitan. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Mariang inang tunay ng Diyos sa kalangitan, mabuting balingin ay tangan, siya'y dumalaw na banal, ang iyong ang karapatan, sukat naming maaasahan. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa bundok ay lumigpit,
Kinusa ang pagtitiis, mundo'y iniwan ng tikis, tumalikod sa panganib. Dapat ngang naming sundan sa halimbawa mong banal. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. At iyong katungkulan, prekursor na inilaan ng Mesiyas na mahal, tunay mong nagamnapan ang iyong pamamagitan, dalangin namin pakinggan. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Nang iyon na ngang makita, ang Masiyas ay pagdaka, agad na ipinakilala sa mga taong lahat na. Ikaw nga ang inaasahan, ituro ang berbong mahal. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. At iyon namang sinuway, si Herodes haring hunghang, sa masamang kasalanan, piniit ka at pinahirapan, marungis karumal-dumal sa karsel na mapanglaw. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Herodes na malupit, pinuto lang iyong leeg, sa di na siya matiis, pangangaral mong mabait. Buhay mo'y inialay sa altar ng kabanalan. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Sinta naming San Juan, hingin sa berbong mahal, ikaw ay aming sundan sa halimbawa mong banal. Iyo kami ipatnubay doon sa langit na buhay. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan, dito sa abang buhay. Sakdalang kangang matibay, huwang kabanal-banalan. Mga pagluhog kay San Juan Bautista. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. San Juan Bautista, mula sa sinapupunan, ikaw ay tinawagan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon at mahal ka niya. Nang kami isilang ang bawat isay, may pangalang bigay ng magulang. Ngunit ang totoo, bago kami isilang, mayroon na kaming pangalan, yung itinatawag sa amin ng Diyos. Ang tawag niya iyon ay walang simula at magpasawalang hanggan. Iba-iba ang mga pangalan ng mga tao, subalit anak lamang ang tawag ng Diyos sa lahat. Mahal ng Diyos ang bawat isa. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, ang pangalan mo'y bigay ng Diyos. Bago ka pa ipinaglihi ng iyong inang si Santa Elizabeth, Juan din ang pangalan namin sa iyo. Ang pangalan mo ay naghahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Tunay na maganda ang loob ng Diyos. Laging nagmamagandang loob ang ating Diyos. Ang ibig ng makapangyarihan Diyos para sa mga tao ay buhay, hindi kamatayan. Ang ibig ng mahabaging Diyos ay kaligtasan ng mga kasalanan, hindi kaparusahan. Ang ibig ng maawaing Diyos ay masaganang pagpapala para sa lahat. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan,
Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, uliran ng pananalig sa Diyos, nagniningning sa iyong buhay ang katapatan sa Diyos hanggang kamatayan. Sinunod mo ang kanyang utos, ipinaghanda mo si Kristo ng kanyang mga daraanan. Kami naway laging makinig at maniwala at sumunod kay Kristong Panginoon. Patnubayan nawa kami ng mga pari sa Kristiyanong pamumuhay. Mailarawan nawa ng mga magulang ang kabutihan at kabaitan dapat taglayin ng mga anak. Ang mga organisasyon ng simbahan ay umunlad nawa sa pananampalataya at mabubuting gawa. Ang mga pinuno ng sambayanan ng Quiapo naway pakumbabang gumawa ng daan tungo sa kapayapaan. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan. Juan ang kanyang pangalan. Juan ang kanyang pangalan. Juan ang kanyang pangalan. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw. Ama naming mapagmahal, isinugo mo si San Juan Bautista upang ihanda sa Panginoong Hesukristo ang isang bayang banal. Ipagkaloob sa iyong bayan ang kapayapaan na bunga ng matuwid na pamumuhay sa aming bayan. Lipunan at angkan ay maghari sanang lagi ang diwa ng mga pangangaral at halimbawa ni San Juan Bautista sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong lahat.